Hi kids! Naririto na naman tayo para sa bagong insect adventure. Ngayon ay pag-aaralan natin ang isa sa pinakamagandang pagmasdan na insect, ang butterflies. Ang mga pakpak nila ay parang mga magaganda at makukulay na painting. Ngunit alam nyo ba na hindi sila isinilang na ganyan agad ang itsura? Nagsisimula ang buhay nila sa pangingitlog ng kanilang nanay. Matapos ang ilang araw ay lalabas na ang mga maliliit na uod na tinatawag na caterpillar. Kakainin nila ang balat ng itlog at iiwan ito. Magsisimula silang kumain at kumain at kumain. Wala silang ibang gagawin kung hindi kumain hanggang sila ay lumaki. Habang lumalaki ang caterpillar, nagiging masikip na ang kanyang balat para sa kanyang lumalaking katawan. Huhubarin niya ang kanyang lumang balat dahil sa ilalim nito ay may bagong malaking balat na mas komportable. Matapos ang ilang araw, ang caterpillar ay maghahanap ng magandang pwesto at papalibutan ang sarili niya ng isang makinis na bagay. Kung titingnan natin ito, parang walang nangyayari pero sa loob ay may amazing na pagbabago. Ilang araw ang lilipas at handa na lumabas ang napakagandang paru-paro. Sa unang pagkakataon ay ibubuka niya ang kanyang mga pakpak at handa na lumipad upang ipakita sa lahat ang magandang pagbabago na naranasan niya. Kahanga-hanga, hindi ba? Mula sa isang tila, uod ay kailangan niyang dumaan sa mabusising proseso upang siya ay maging maganda at kahangahangan butterfly. Ang tawag sa prosesong ito ay metamorphosis. Katulad ng pagdaraan ng paru-paro sa isang pagbabago, ang mga alagad ni Jesus ay naranasan ang isang malalim na pagbabago nang tawagin niya sila na sundan siya. Nang si Jesus ay nabuhay dito sa lupa, pumili siya ng ilang tao upang sumunod sa kanya at matuto ng kanyang mga aral. Isa sa mga alagad na ito ay si Andrew. Isang araw, habang nakikinig si Andrew kay Juan Bautista, dumating si Jesus. Tinuturo ni Juan Bautista na ang Jesus ang anak ng Diyos, kaya naman sinundan ni Andrew si Jesus pauwi. Gusto ni Andrew na matuto mula sa kanya, kaya naglaan siya ng araw upang makilala si Jesus. Pagkatapos nito, pumunta si Andrew at sinabi sa kanyang kapatid na si Peter na natagpuan na niya ang Mesyas, ang kanilang matagal na hinihintay na tagapagligtas. Kaya pumunta rin si Peter upang makilala si Jesus. Makalipas ang ilang sandali, nang si Peter ay maghapon nang mangisda ng walang nahuhuli, sumakay si Jesus sa bangka ni Peter. Sinabi niya, "Pumunta ka sa malalim na tubig, ibaba ang mga lambat para makahuli ka ng isda." Sumunod si Peter, kahit na hindi masyadong maintindihan. At ano ba naman, nakahuli sila ng napakaraming isda na ang kanilang mga bangka ay halos lumubog. Pagkatapos nito, napagtanto ni Peter na si Jesus ay hindi lamang isang magaling na guro. Siya ay anak ng Diyos at ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos. Sinabi ni Jesus, "Huwag kang matakot, mula ngayon ay magiging manghuhuli ka ng tao." Gusto ni Jesus na malaman ni Peter na tutulungan niya ang iba na sumunod kay Jesus. Isa pang pagkakataon, papunta si Jesus sa Galilea nang makilala niya ang isang lalaki na tinatawag na Philip. Sinabi ni Jesus, "Sumunod ka sa akin," at sinunod ni Philip. Pagkatapos ay pumunta si Philip at nakita ang kanyang kaibigan na si Nathaniel na nakaupo sa ilalim ng isang puno ng igos at sinabi sa kanya na natagpuan na niya si Jesus ng Nazareth, ang isa na sinulat ng mga propeta at magiging hari. Pero hindi kasing tiwala si Nathaniel, kaya nagpunta siya upang makita si Jesus dahil gusto niyang malaman kung totoo. At nang siya'y makilala ni Jesus, alam na ni Nathaniel na nais niyang sumunod sa kanya. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus ang isang lalaki na tinatawag na Matthew na nagtatrabaho sa isang booth ng taga-kolekta ng buwis. Noong mga panahong iyon, ang mga tax collector ay isa sa mga pinakainiiwasan na tao dahil kinukuha nila ang higit pang pera kaysa sa dapat. Pero lumapit agad si Jesus kay Matthew at sinabi, "Sumunod ka sa akin." Kaya sumunod si Matthew. Kumuha si Jesus ng 12 disciples. Sila ay si Peter, Andrew, James, John, Philip, Nathaniel, Thomas, Matthew, isa pang James, Thaddeus, Simon at Judas. Maraming amazing na bagay ang kanilang nagawa sa ngaalan ni Jesus.
Ang ilan sa kanila ay sumulat ng mga libro na kasama sa Bible na binabasa natin hanggang ngayon sa buong mundo. Ang lahat ng tao ay nais ni Jesus na sumunod sa kanya. Hindi lamang ang mga taong nasa kwento sa Biblia, pati tayong mga bata ay nais niyang sumunod sa kanya. Ibig sabihin nito, maaari nating sundin at tuparin ang mga utos ni Jesus. Matutuhan natin siya at mabuhay tulad ng nais niya. Ang tawag dito ay discipleship. Kahit ang mga taong makasalanan o batang makukulit ay tinatawag niya upang maging disciples. At tulad ng mga butterflies, maari tayong magbago patungo sa mas magandang nilalang. Sana ay may bago kayong natutunan. Magkita-kita ulit tayo next week para sa bagong lesson. Hanggang sa muli. Bye-bye!